Pagod ka na ba sa buhay? Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 11 verses 25 to 30, and I read it for you. At that time Jesus said, I thank you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and the intelligent and have revealed them to infants. Yes, Father, for such was your gracious will. All things have been handed over to me by my Father, and no one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and anyone to whom the Son chooses to reveal him. Come to me, all you that are weary and are carrying heavy burdens, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Sa pagdiriwang po natin ng kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus o Sacred Heart of Jesus, ipinapaalala po sa atin ng Ebanghelyo ang isang napakagandang paanyaya ng Panginoon. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y aking papapaginhawain. Napapanahon ang paanyayang ito. Marami po sa atin ang may mga pasaning hindi nakikita ng iba. Mga alalahanin sa pamilya, problema sa kalusugan, mga kabiguang mahirap kalimutan, at mga sugat sa puso na matagal nang daladala. May mga pagkakataong napapagod tayo, hindi lamang sa trabaho, kundi maging sa pag-asa. Ngunit ipinapakita sa atin ng kamahal-mahalang puso ni Jesus na hindi siya isang malayong Diyos na walang pakialam sa ating mga paghihirap. Ang kanyang puso ay pusong marunong umunawa, makiramay at magmahal. Alam ni Jesus ang ating sakit dahil siya mismo ay nagdusa. Alam niya ang ating pagod dahil siya rin ay napagod sa paglalakbay. Alam niya ang ating mga luha dahil siya rin ay lumuha. Kaya kapag sinabi niyang, lumapit kayo sa akin, hindi ito simpleng imbitasyon. Ito ay yakap ng Diyos sa mga pusong sugatan at nangihina. Ang puso ni Jesus ay hindi mapanghusga, kundi mahabagin. Hindi ito nanunumbat, kundi nagpapatawad. Hindi ito nagsasara ng pinto, kundi laging bukas para sa mga lumalapit ng may tiwala. Sa mundong puno ng ingay, takot at pagkabahala, ang puso ni Jesus ang ating tahanan at pahingahan. Sa Kanya, natatagpuan natin ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Ang tunay na pag-ibig ng puso ni Jesus ay hindi lamang damdamin. Ito ay pag-ibig na handang magsakripisyo, magpatawad at manatiling tapat kahit tayo ay nagkukulang. Hanggang ngayon, patuloy siyang naghihintay at tumatawag sa bawat isa sa atin. Ilagak mo sa akin ang iyong mga pasanin. Hindi mo kailangang buhatin ang lahat ng mag-isa. Kapag ang mundo ay hindi na makapagbigay ng lakas, ang puso ni Jesus ay nananatiling bukal ng pag-asa. Kapag ang lahat ay tila mabigat, sapat ang kanyang pag-ibig upang buhatin tayo at muling buhayin ang ating puso. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, salamat sa iyong kamahal-mahalang puso na puno ng awa at pagmamahal. Sa mga oras ng aming pagod, takot at kalungkutan, tulungan mo kaming lumapit at magpahinga sa iyo. Pagalingin mo ang aming mga sugat, palakasin ang aming pananampalataya, at punuin mo kami ng iyong kapayapaan. Naway matutunan naming magtiwala sa iyong walang hanggang pag-ibig. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.